yung book of the First Samuel na ang talagang pinaka-gist ng First Samuel is about the life of Saul actually. Alam niyo ba yung simula chapter 1 yung kapanganakan ni Saul hanggang sa 31 nung na siya'y namatay, that is the span of 110 years. Ganun katagal. Ha? So yung grace ni Lord kay Saul ay napakahaba. He was given a chance to make a repentance on what happened to his life for 110 years. Diba? So although si Saul ay hindi naman talaga siya ang recap lang po hindi naman talaga siya ang pinili ng Diyos as a king. Yung tao ang nagpili sa kanya because of his physical physical uh, uh, looks, guwapo, mataas, di ba? Makakaiba siya, di ba? So yun ang gusto ng tao hanggang ngayon naman ganun eh. Tapos merong may kaya siya, hindi siya ordinary person, ha? So yun ang ginusto ng mga tao. But because of that, ang sabihin, nag-agree na rin si Lord sa mga tao, sige, you want this king, pero ito ang mangyayari. Sinabi niya, ito ang mangyayari. Nevertheless, binigyan ng chance ng Lord, so yung Holy Spirit for the start ay binigyan ng Holy Spirit ni God si Saul. So in the first year or 4 or 5 years ni Saul, maganda yung takbo niya, di ba? Hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa obedience actually. It was the obedience yung doon talaga nagkaroon ng problema. Pati naman tayo ngayon eh. It's the obedience na nagkaroon siya ng, ng mga problema. Particularly, doon yun sa issue ng Amalekites. Mamaya malalaman natin. Don't you know ba na doon during that time sa Israel, merong 3 tribes na malaki. Di ba? Ang Israel, ang king niyan ay si Saul, di ba? During that time. Ngayon, isa pang tribes ay yung Philistine. Yung mga Pilistino, ano yan, malaki yan. Sila ang malaki doon. Kasi 5 yung king doon. Isang king doon, si Akish, yun yung naging kaibigan ni David. Tapos yung isa dyan ay Amalekites. Si Amalekites, siya yung number 1 enemy ni God. Di ba? If you will remember, dun sa Exodus, di ba? Nung nasa Exodus sila, nung nakatawid din sila doon sa Red Sea, nandun na sila sa wilderness, ang unang kumalaban sa kanila ay mga Amalekites. Diba? Kasi ang ginagawa ng mga Amalekites, yung ginagawa ng Amalekites, yung mga vulnerable na mga tao during the Exodus, yung mga babae, yung mga bata, yung mga may sakit. Kasi pag naglalakad sila yung nahuhuli. So ang inaatake ng mga Amalekites, yung mga nasa huli. But because of that, galit na galit ang Panginoon sa kanya. Ang Amalekites ang number 1 enemy ni God. Kaya nga meron siyang sinabi doon kay 'di ba kay Joshua at saka dito kay Saul, sabi niya na wala kayong dapat ititira, 'di ba? You will wipe out the Amalekites. Pero hindi 'yun ang ginawa ng mga leader noon. Nagtira sila. Kaya ito yung mangyayari sa chapter na to ay malalaman natin yung Amalekites nabuhay uli, di ba? Because of disobedience, dapat patay na sila. Pero because of that, ito nag-reborn na naman ang mga Amalekites. Now, yung the life ni David naman kasi yung kanyang life nagsimula din dito sa First Samuel. Nakilala siya during nung nakalaban ng mga Israelites, yung Philistines, si Goliath, di ba? Alam niyo yun, that is a famous story. So, ang nangyari, naging very famous
si David na nagkaroon ng jealousy si Saul. Si Saul kasi ang talagang figuratively siya ang king noon. Although nung nawala na yung kanyang Holy Spirit sa kanya, nailipat na kay David, pero figuratively si ano pa rin, si Saul pa rin. So as a result of that, habol ng habol si Saul kay David. 'Di ba? Nainggit siya, gusto niyang patayin. Talagang nakalimutan niya yung kingdom niya sa paghahabol kay David. Ngayon si David naman, nakagaya natin, as a result of that, takbo naman siya ng takbo. Di ba? As a result of that, because being a human, di ba, meron siyang nagawang hindi kanais-nais, di ba? Ang ginawa niya ay nagpretend siya, pumunta siya sa kabila, sa Philistine, sa kaaway, kasi kung nanto siya sa kaaway, hindi siya hahabulin ng kanyang kaaway na si Saul, di ba? Kasi kalaban ni Saul yung mga Philistine. So nakipag-align siya particularly dun sa king of Akish. Pero limang king yun, ha? Guys, limang king yun. Ang isang king lang doon ay si Akish. Meron pang apat na king ang Palestinians, di ba? Yan, mamaya malalaman natin. So nakipag-align siya, sumama siya doon kung merong gera, makikisama siya ron, di ba? Kung doon kay Akish. So, yun, naging ano siya, they're very friendly, di ba? May nagtanong sa inyo, ano kaya yan? Ano ba talaga ni ano yan ni Saul? Parang it is his plan ba na para pagka ano ay parang Trojan horse na kunyari nandoon siya sa kaaway tapos babaliktad din. No, malalaman natin kung ganun ang mangyayari, 'di ba? Dito sa 29 to 31, 'di ba? So malaman natin kung talagang 'yun ang nasa isipan ni David na kaya sa sumama ron ay meron siyang ibang intensyon, 'di ba? Or else at talagang natakot lang siya. He made a wrong choice. 'Di ba? He made a wrong choice. So, nakipag-alyado siya doon sa kaaway ng mga Israel. Okay, let's go to 29. So, 110 years. Imagine niyo guys, ha? Yung First Samuel. Yung First Samuel lang yan, ha? Hanggang sa mamatay si Saul. Pusin na Brother natin. Mike, Oh, yeah. Mm-hmm. Brother Mike, yung ibig sabihin yung 110, yun ang age ni King Saul bago siya namatay. Oh, yeah. Oh. Namatay siya. Ang haba din. Oh, ang Ang tagal haba din, rin. ano? 'Di ba? Yeah. Okay. Okay, 29. The Philistine gathered all their forces at Aphek, and Israel camped by the spring of Jezreel. Now, yung Philistines ngayon, hindi ba nung mga nakaraan 27, 28, ang naano lang natin yung tribes ni Akish. Kasi doon sumanib si ano di ba? Ito, all the Philistine, yung limang king ng Philistine, gathered or their forces at Apec, and Israel camped by the spring of Jezreel. Guys, kung maintindihan natin, itong Jezreel, yan yun ngayon yung tinatawag na Armageddon. Ha? Yan yung Armageddon ngayon sa New Testament. Yun diyan yung kakaroon ng yung war, yung pagtatapos na, di ba? Yung the last war, di ba? And verse 2, as the Philistines ruler marched within their units of hundreds and thousands, kasi limang tribes na ng Philistine to, limang kings. David and his men were marching at the rear with Akish. So nasa likod sila, di ba? The commander of the Philistines asked, what about these Hebrews? Kasi nandun sila di ba? They were yung sabihin, you will be recognized pag ikaw ay Philistine tsaka Hebrews ka, di ba? Akish replied, is this not David who was an officer of Saul in Israel? He has already been with me for over a year. Oh, so di ba? Na-establish na yung ni Akish tsaka ni David, di ba? And at saka nagkaroon siya ng parang ginawa siyang right hand ni Akish Di ba? You remember?
And from that day, sabi niya, he left Saul. Ito si Akis nagsasalita. He was trying to explain to the other king bakit nandito yung mga Hebrew. I have found no fault in him, sabi niya. But, tinan mo yung 4, but the Philistine commanders were angry with Akis. So nagalit sila. Send the man back that he may return to the place you assign him. He must not go with us into the battle or he will turn against us during the fighting. That's the normal iisipin ng mga kasama ni Akis, di ba? Paano mo pagkakatiwalaan yan? Di ba? Pinatay nga niya si Goliath eh. Di ba? Kaaway natin yan. Baka ano yan, sabihin, strategy lang ni David. Pero at the end, buti sana kung nag-iisa si David. Ang kasama niyon is 600 men din, di ba? So sabi niya, pabalikin mo. How better could we regain his martyrs favor by taking the heads of our own men, di ba? Isn't this the David they sang about their dances? Saul has slain his thousands and David is tens of 10,000. So ito yung ano no, ito yung time na na sikat na si David. Tapos kinakanta ng mga babae ito, Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Ibig sabihin, yun na-open si Saul diyan. Diba? At ito ay nanakit din ng buong tribes ng mga Philistine. Dito nagsimula yon, di ba? So verse 6, so Akis called David and said to him, as surely as the Lord lives, you have been reliable and I will be pleased to have you serve with me in the army. From the day you came to me until today, I found no fault in you, but the rulers don't approve of you. Ibig sabihin, si Akish, nag-iisa lang siya. 4 yung king na yon, so he was outnumbered na siya ay paalisin si David. But the rulers don't approve of you. Now, turn back and go in peace. Do nothing to displease the Philistine rulers. So walang nagawa si Akish. So ito, it was really sabihin, mamaya na lang. Verse 8, but what I have done, yun nyo guys yung sagot ni David, di ba? Parang niyang sinabi, teka muna, ano ba yung nagawa ko? Talagang gusto ni David na sumama, guys at this time yung sinasabi ko, at this time, talagang si David gusto niyang sumama kay Akis, gusto niyang sumama na kalabanin yung mga Israel. Guys, this time, itong gerang ito, hindi lang ito gera ng mga tribes. Gera to ng kingdom. The kingdom of Saul, the kingdom of Israel ngayon, against the kingdom of the whole Philistine. Hindi lang ito yung mga sporadic fighting ng mga tribes. Ito talagang laban na ito ng kingdom. Di ba? Malaking gera ito. Hindi ito maliit na gera. Kaya si David gusto niya sumama. What have you found against your servant from the day I came to you? Ginawa niya naman lahat talaga di ba? Why can't I go and fight against the enemy of my Lord the King? Di ba? Look at David. Si David yan. Si David yan, he is on the other side. Kalaban ng Hebrew, kalaban ng Jews. Ito yung sinasabi niya. And he was anointed as the next king of Israel by Samuel. Di ba? Na-anointa siya Bata pa lang siya. Di ba? So ito yun. Exactly. Who is David? Di ba? 9. Akish answered, I know that you've been pleasing in my eyes as the angel of God. Nevertheless, the Philistine commander have said, he must not go up with us into the battle. Now, get up early along with your master servant who have come with you.
and leave in the morning as soon as it light. So, pag wala na siyang magagawa, so you have to go. Siguro maganda yung pagkakasabi ni Akis nung nag-uusap sila ni David dito. So he was outnumbered. So wala siyang magagawa. Kasi ilan lang naman siguro yung tao ni Akis against yung 5 king na yon, thousands yun, di ba? So David and his men got up early in the morning to go back to the land of the Philistine, and the Philistine went up to Jezreel, that is Armageddon. So ibig sabihin, si David, ano ang kanyang nararamdaman? He was Malungkot. malungkot siya. Akalain mo yun? Nalungkot pa siya. Ha? Guys, nalungkot. Okay, let's go to 30. Maikli lang yung 29, ano? Itong 30, itong mahaba. Okay. David and his men reached Siklag. Yung Siklag, diyan galing yung diyan galing sila. Ha? Although in the Philistine yan, pero diyan sila galing. Ha? On the third day, so 3 araw pala yung paglalakad. Kasi yung Saul, yung kingdom ni Saul, yung pinaka-empire ni Saul, malayo yun sa Siklag. Siklag, yung tribo ni Akish, 'di ba? So 3 araw na paglalakad doon. David and his men reached Siklag on the third day. 'Di ba? Now, the Amalekite has raided the Negev and Siklag. Now, alam mo i-emphasize ko sa inyo, ang Amalekites, ano yan, descendant yan ni Esau. Di ba? He was the first one, yung Amalekite, siya yung unang pagtapak ng Exodus, pag sa Red Sea, sila yung unang umatake sa Israelites. Di ba? Ang inatake nila yung mga babae, mga bata, mga may sakit, tapos siyempre nauna yung mga matitibay, kaya galit na galit ang Lord sa kanya. I will teka, para maintindihan nyo, kasi kung ganong kagalit, Lord, pakiano mga Deuteronomy. Quick lang to. Deuteronomy 25. Um, 25. Tama ba spelling ko? Mali. Pwede naman. Double check yung spelling daw. Dio. Pakibasa. 17 to 19. Yan. Remember when the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt? When you were weary and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind. Yung mga nahuhuli, inatake nila. They had no fear of God. Teka, si Marlon Grace. And when the Lord your God gives you rest from all the enemies around you in the land he is giving you to possess as an inheritance, you shall have blot out the name of Amalek from under heaven. Do not forget. Ayan. Si Lord mismo nagsabi siya, hindi nyo ba alam? Sila yung umatake. Kaya sabi ni Lord, inutusan ko kayo, blot them out under heaven. Do not forget. Sabi niya. Inano rin niya kay Saul yan sa 1 Samuel 15. Di ba? Hindi rin nangyari. Di ba? Kaya galit na galit si God sa mga Amalek. Diba? Block them out from under heaven. Ibig sabihin, lahat sila, wala kang ititira. Kaya minsan, nami-misinterpret natin si God nung inutos niya sa mga Israelites na patayin ninyo yung mga Amaleks, lahat, sanggol, bata, babae, may sakit,
man and woman, lahat, blot them out. Diba? Minsan, nagiging ano yung, nagiging ano, Sabihin natin, vindictive, ang sama ni oh, God. nagiging, ba't ganun si God? Bakit ganun siya Brutal. ka-brutal? Pero yung hindi natin alam, ito, yung mangyayari dito sa chapter 30 na ito, hindi sana mangyayari yan kung inobey nila si God. Ha? Okay, let's go to 31 ulit. Kaya ang hirap pag, although yung disobedient natin, although there is a consequences, it's not really right away. It will take years, hindi natin alam kung kailan. Pero merong consequences talaga. Di ba? Nasaan na ako? Okay. So, eto So, David and his men, when David and his men reached Siklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. They were taken captive. Guys, ang kinuha nila, wala at silang pinatay rito eh. Pero kinuha nila yung mga wives, sons, and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Di ba? So talagang iyak. Bakit ba walang tao, walang mga lalaki? 'Di ba? Puro mga babae lang yun na andyan eh. Kasi si David andoon kay Akish. 'Di ba? Akish He siya. was at the wrong place at the wrong time. Dapat na-protektahan niya itong mga niya. Pero si David, sabi niya, 5, David's 2 wives has been captured, di ba? Ahinoam of Jezreel and Abigail, di ba? Tandaan niyo si Abigail, the widow of Nabal of Carmel, di ba? David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was beaten in spirit because of his sons and daughter. Di ba? David was greatly distressed. Ano yung ibig sabihin nun? Because the men were talking of stoning him. Ano ibig sabihin? Bakit gustong batuhin siya ng mga andon? May kalalakihan pala eh. Yung mga tao doon, Sinisisi siya kasi siya. wala sila ron. Yeah, 'di ba? So di ba? He was distressed. Parang siya ang sinisi, 'di ba? Each one was bitter in spirit because of mawalan ka nga naman ng asawa at saka mga anak, 'di ba? Pamilya na wala. But David found, okay, look at this. But David found strength In the in the Lord, Lord. his God. How did Amen. he find strength in the Lord his God? Yan yung tatanungin natin mamaya. Yan yung a-answerin natin mamaya. How did he find? Diba? Okay, 7. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Ano ba ano yung ephod? Suot. Apron. Apron, Something. merong May bulsa. may bulsa na merong lamang. What's that? Yung Jack and Poy ang laman. Bato. Bato. Na pag meron kang tinatanong, Lord, pupunta ba ako sa lugar na ito? Kukunin yung bato. Pag ang Urim. bato ay yes, yes. Yes Urim. or no. That is actually a yes or no. Yeah. A yes or no lang yan. Okay, bring me the ephod. Abiathar brought it to him, and David inquired the Lord, shall I pursue this trading party? Will I overtake them? So bakit yun ang tanong ni David? Kasi on the 3rd day, 3 araw silang naglalakad. On the 1st day pa lang, na-raid na yung mga camp na yan. So aabutan pa ba nila on the 3rd day itong mga nag-alipusta sa kanilang family? Amalekites. Diba? Will I overtake them? Kasi 25 miles yan. Malayo. Malayo. Ha?
Pursue them, he On answered. foot pa. He answered, and you will certainly overtake them and succeed in the rescue. Okay? Oh, teka muna, going back, naging ahead ako. Going back, di ba? Yung sa chapter 29, yung pagkakaayaw ng mga apat na king na Philistine doon kay David, is it the providence of God? Yeah, maybe. Yeah. Pag hindi umayaw yung mga Philistine, umayon kay Aki, sige, isama na natin si David. Ang kanyang para mas marami tayo, di ba? Kakalabanin natin siya. What will happen to the wives, sons, yung family nila? What will happen? Mawawala na. Kita niyo yung hindi makita ni David. Siyempre, maski naman tayo, guys. Meron pagkakataon sa life natin na hindi natin nakikita yung protection ni God sa atin. Purpose. Hindi sinabi yung God's rejection is God's redirection, di ba? Yeah. Hindi ba? It's really God is really protecting David. God is really protecting the Christian. Di ba? Akala ni David, di ba si David nagmumukpok pa, ba't hindi niyo ako isama? Di ba? Body na tayo, sabi ka, Ash, ba't hindi niyo ako sinama? Di ba? Guys, ginamit yung mga yon. Ginamit ni God ang mga Amalekites. Yeah. Guys, that is very true in our life. Very true in my life. Alam ko yung meron kayong story, every one of us a story about God and how He rescued us. Na hindi natin akalain na siya pala yung gumagalaw. Redirection pala. Redirect pala si God, no? Okay. Sabi ni God, pursue them. Okay. You will certainly. Okay. Kaya pag guys, pag we have some bad days, we have something to decide. We have something to, there is a choose. Parang hindi mo alam between what is right and what is wrong kasi very thin line na ang between right and wrong parang wala nang pagitan di ba? Hindi mo malaman kung ito ba totoo, ito o hindi. Ask God. Ask God muna. Di ba? Okay, sabi niya sa 9, David and 600 men with him came to Besor Valley where some stayed behind. Okay. 200 of them were too exhausted. Kaya nga kasi mahaba yung lakaran So yung 200 hindi nakatagal, 400 lang ang humabol. No? By David and the other 400 continued the pursuit. Okay. They found an Egyptian in the field and brought him to David. Okay. They gave him water to drink and food to eat. Part of the cake, fresh figs, and 2 cakes of raisin. He ate and was revived, for he has not eaten any food or drank any water for 3 days and 3 nights. 13. David asked him, "Who do you belong to? Where do you come from?" He said, "I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. We raided the Negev of Kerethites, some territory belonging to Judah, and Negev of Caleb and burned Siklag." Kasama siya sa lumusob sa di ba? At nag-burn Siklag. Then David asked him, "Can you lead me down to this raiding party?" And he answered, "Swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master, and I will take you down to them." Parang sino ba yun yung babae? Sige. He led David down, and there they were, scattered over the countryside, eating, drinking, and reveling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. So guys, bakit inabot?
Brother Mike, si Rehab yung sinasabi niyo. O si Rehab. Pero iba naman si Rahab. Hindi. Ito lumaban sa Hindi, kanila eh. bakit inabot nila yon? Bakit inabot nila itong pinupurso nilang Philistine? Bakit? Huminto at nag-celebrate. Hindi, tsaka ano pa? Because of the Marami silang Egyptian. nakuhang plunder. Ang dami. Great amount of Oo, plunder, di oo. ba? Oo. Slow down sila. Ang daming kinuha. Di ba? Saka talaga nag-celebrate sila. Guys, Kingdom Soul to si Kingdom Soul. Established na yung kingdom niya. Ang dami na niyang mga mamahalin doon, mga ari-arian doon. Kinuha lahat yon. Kaya na they were slow down. Kaya si God, alam niya, sige go. Ma-overtake mo yan. Di ba? Okay, tuloy-tuloy. 17. David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. Okay? David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. He took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." Okay. So guys, ang reason talaga ng mga Amalekites, kasi yung Amalekites, nakikipaggera din yan sa mga Philistine eh. So natatalo sila. So lumiliit yung kanilang population. Siya ang kinukuha nila yung mga kababaihan para dumami yung kanilang lahi. Ba? Yun talaga yung reasons niyan. So, saan na tayo? Kaya tinira yung mga lalaki. Kaya tinira yung mga lalaki. Oh. Hindi sila bating. Oo, hindi sila banding. Okay, 23, David replied, no. Hindi, taka. Then David, okay. Then 21. David came, si ano naman, si... oh, Brother Claro, pakibasa mo nga, 21 to 20. Okay. Then David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him and who were left behind at the Besor Valley. They came out to meet David and the men with him. As David and his men approached, he asked them how they were. But all the evil men and troublemakers among David's followers said, because they did not go out with us, we will not share with them the plunder we recovered. However, each man may take his wife and children and go. Okay, so nagkaroon ng problema dito si David, di ba? Yung mga tao. So yung naiwan na 200 against dun sa 400 na humabol. So yung humabol nga naman, sila yung nahirapan. 25 miles yan guys, 25 miles, 'di ba? Balik pa sila dito sa Siklag. So hirap sila. So ang sabi ng mga 400 men, yung plunder nila hindi nila dapat i-share do sa 200 na iwan, which is what, 'di ba? Kasi they were exhausted din eh. Hindi naman lahat talaga nagpaiwan sila kasi gutom na sila. Walang pagkain talaga. But Pagod David na pagod. replied sa 23, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered us into the hands of the raiding party that came against us. Who will listen to what you say? The share of a man who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle. All will share alike. David made this statute and ordinance for Israel from the day of this." So anong si David, 'di ba? Kaya nga guys, 'di ba? Di ba kanina yung isang verse doon, sabi niya, ano yun? And David reconciled with the Lord. Found favor again with the Lord. So tingnan, parang dito si David, parang yung Holy Spirit parang nasa kanya na. Di ba? Pero nandun siya sa kabila, iba yung kanyang isipan. And now he was found favor by the Lord again. 'Di ba? Kasi ang ganda ng kanyang ang ganda yung kanyang decision eh. 'Di ba? Hindi pwede, sabi niya.
lahat ng na na nakuha natin, i-share natin alike. Patas. Di ba? 26. When David reached Siklag, he sent some of the plunder to the elders of Judah, who were his friends, saying, "Here is a gift from you from the plunder of the Lord's enemy." Itong Judah, hiwalay ito dun sa Siklag. Di ba? Mga Hebrew to. Di ba? So, wala silang kinalaman doon sa nangyayari, and yet, sinero ni David yung mga na-plunder. Ibig sabihin, marami, guys. Talagang marami. David sent it those who were in Bethel, Ramoth Negev, and Jatir, and to those in Aroer, Sipmod. Ito yung mga town sa northern portion. Di ba? Ito yon mga yon. And Hebron, and to those all in the other places where he and his man has roamed. So guys, ibig sabihin, ubod ng dami ng na-plunder nila. Kaya nga kaya nahabol sila sa dami at sa bigat nung kinuha nila, di ba? So nahabol sila. Okay, that's it. Let's go to 31. Okay, 31. Now the Philistine fought against Israel. The Israelites fled from them and many fell down. In other words, natalo ang mga Israel. Natuloy guys yung gera. Ha? Against the 5 kings of Philistine and against Saul. Di ba? Against the Israelites. Si Saul ang king. Di ba? 5 kings against 1 king. Di ba? And natalo. Di ba? Yun naman talaga yung guys, tandaan yung chapter natin, chapter 28. Di ba nung nakita ni Saul na parating yung mga Philistine, so natakot siya, no? 'Di ba? Anong ginawa niya? Nagpanic siya. Ano yung niya? Pumunta siya sa Punta sa witch. pumunta siya sa Sa mga witch of medium. Endor. 'Di ba? Pumunta siya sa mga medium. 'Di ba? Yeah. Tapos parang 'di ba si Samuel yung propeta na sabi ni Samuel, bakit mo ako ginising dito? 'Di ba? Wala kang magagawa. The God has decided that you will will be overtaken by the Philistine. Brother Mike, dapat hindi niya na tinuloy yun, no? Alin? Kung nakinig siya. Yung payo niya, no? O kung nakinig lang, di ba? Kaya, Kung sana buhay pa siya, no? Kung nakikinig lang tayo, di ba? Tayong lahat, actually. Di ba? Okay, okay. Saul said, teka muna, The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. So si Saul, labanan na, ang nangyari kay Saul, may pumana sa kanya. So pag pinana ka, guys, buhay ka pa. Kasi kung sword, patay ka na. Diba? Kasi pag pinana ka, ibig sabihin, yung pumana sa'yo, medyo malayo. Diba? And then Saul said to his armor bearer, "Draw your sword and run me through." Sabi niya, patayin mo na ako, kanyang armor bearer. Or this uncircumcised fellow will come and run me through and abuse me. Okay. Ano ang mangyayari rito? If you will read the whole 31, malalaman nyo na pag si Saul ay inabutan na buhay ng mga Philistine na yon at hindi siya pinatay, paglalaroan siya. Pahihirapan siya. Sure. Huhubaran siya, maglalakarin siya, tapos papatayin din siya, puputulin din ng ulo. Alam ni Saul yun. Grabe ginawa ni Saul, no? Alam ni Saul yun. Kasi that is a standard during that day. Standard yung ganon. Pinuputulan ng ulo, pinapahirapan. Di ba? So sabi ni Saul, "Draw your swords and run me through."
or this Arscom will ano. But his armor bearer was terrified and will not do it. Tataka lang naman ako rito, guys. Mamaya na tayo mag-question. Bakit 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 yung armor bearer pa kaya naman pala niyang magpakamatay? That's a question. Di ba? Di ba sabi niya, pero dito, but his armor bearer was terrified. He will not do it. So bakit yung armor bearer was terrified and he will not do it? Bakit? Kasi king siya. Yeah. maganda yun. Even his armor bearer will live, mapatayin din siya. Standard yon, the usual yon. He cannot and yung itong armor bearer may takot din sa Diyos. Kasi anointed king si Saul, ang alam nila. Pero ang hindi nila alam, Meron yung ng mga bago. nandun, meron ng bago, si David na. Di ba? So Saul took his own sword. Akalain nyo guys, very tragic to, no? Yung Saul, guwapo, mayaman, di ba? He has all the rich, di ba? Matipuno. Pero di ba? Tinamaan na siya, di ba? He was about to fall down and then nagpakamatay siya. Denied niya yung sword niya. Dumive siya sa sword Dumive siya, denied niya guys, di ba? Meron ako nakitang artist yan yung sketch na Kung paano, oo, sa dibdib Grabe, no? Sa dibdib niya ewan kung totoo yun. When the armored bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died with him. Ano din yan, guys? Ibig sabihin, it's really a standard din yan. Sa gera, pag talagang namatay yung mo, you have also Bakit to die. Bakit hindi mo kasi pinotektahan? So Saul and his 3 sons and his armored bearer and all his men dying together the same day. 3 sons. Diba? All his men. Tinan yung consequences. Ay, sobra naman si God. 110 years yan, guys. O, sabihin na natin 50 years. Diba? He was given a chance. Ba't kasama naman yung 3 sons? Nung nangyari, they were not. They also disobedient. Diba? When the Israelites along the valley and those across the Jordan. So naging naging breaking news. Breaking news doon sa eastern pati sa Jordan, ha? So that the Israelites army has fled and that Saul and his son has died. They abandoned their own towns and fled. Nung nalaman nila doon, ganun din. Ha? Nagtakbuhan din yung iba. Di ba? And the Philistine came and occupied them. Okay, 8. The next day, the next day, when the Philistines came to strip the dead, they found Saul and his 3 sons fallen on Mount Gilboa. They cut off his head and stripped off his armor, and they sent messengers throughout the land of the Philistines to proclaim the news in the temple of their idols and among their people. They put their armor in the temple of the Ashtoreths and fastened his body to the wall of Bethshan. When the people of Jabesh Gilead heard that the Philistines had done to Saul, all their valiant men marched through the night to Bethshan. They took down the bodies of Saul and his sons from the wall of Bethshan and went to Jabesh, where they burned them. They took their bones and buried them under a tamarisk tree at Jabesh, and they fasted 7 days. Okay, so dito sa verse 8, so yun nga, this is a standard procedure during that time. So nung nakita nila yung body ni Saul, he cut off his head, strip off his armor, tapos yung kanilang body, di ba? Ano yung kanilang body? He was fastened to the wall. Di ba? Parang yan, yung parang as a trophy. As a warning. As a warning.
Di ba? Pinalandakan Kaya lang, para itong paihiya. 11, when the people of Jabes When the Gilead, people of Jabes itong, Gilead. ewan ko kung naalala niya, itong Jabes Gilead, ito ang mga tribes ng Benjamin. Ha? Guys, natatandaan nyo ba na merong incident yung tribes ng Benjamin ay kinalaban sila nung 10 tribes? Kasi meron isang Benjaminites na parang Malis. inano yung babae, tapos pinutol-putol, nan yon. Tapos ibinigay niya sa mga 12 tribes. So nilusob nila ng yung 10 tribes, nilusob nila itong Benjamin. nung Benjamin. Ito yon. Yung Jabes Gilead, mga Benjamites yan. Di ba? Heard what Philistine has done. Despite of that, all their valiant men marched through the night to Bethshan. They took down the body of Saul. Di ba? And his sons from the wall. Nakuha nila sa Philistine yung body. Di ba? And went to Jabes and they were burned. Ngayon, guys, according to Leviticus rule, ang binoburn lang ng mga bodies during times are the criminals. Criminals. O sa Levites, ganon. Sa Leviticus, ano natin yan. So they were burned, talagang burned. Kaya lang this time, itong body ni Saul and his sons, they were burned, pero yung bones natira. Hindi gaanong burn. Hindi gaanong burn. They took their bones and buried them under tamarisk tree of Jabes. Ngayon, if you look forward, kukunin yan ni David. Di ba, Joey? Hindi ko matandaan. Itong mga Hindi ko bones, yata nabasa. itong mga Yes, bones ni Saul, Ni na ganyan, Jonathan. yung tatlong sons niya, iaano nyo doon sa talagang malapit doon sa mga magulang niya. Besides Amen. the mother of Saul, the parents of Saul. Di ba? Kasi yun ang Ano rin ibig sabihin, yung kwan ni David is talagang, although he's not a perfect, yung ginawa niya is, parang ang hirap din yung ginawa niya na sumanib siya sa isang kalaban, Tanda niyang patayin. tanda niyang patayin, and then yet nagkaroon siya ng pagkakataon na the Lord has given him a chance, di ba? And then, ano yun? Sabihin, then he turned back. Di ba? At siya nung naging king na siya, ginawa niya yung kwan ni Saul, yung bones. Di ba? Wala siyang Proper burial ibig ang sabihin, ginawa. wala siyang tanim ng galit. Kita niyo yun? Respeto pa rin niya, no? Yung king, Respeto pa rin niya. respeto pa rin niya. Di ba? Kasi Pati yung anak, he was once pati anak ni Jonathan. Oo. Perhaps because of Jonathan. Yeah. Yeah. And then, kasama si Jonathan dito sa Trisnes na matay, ano? BFF. Yeah. Kasi pero 4 pala yung anak ni Saul. Isa yung nakaligtas. Oo. Isa pala yung nakaligtas. Diba? Yung apo niya, sir, yung apo niya. Ay, yung apo ba niya? Anak niya, no, ni Jonathan. Kinuha rin niya, no? You know? Kinuha rin ni David. Anak ni Jonathan yun, Mike. Oh, anak ni Jonathan. Jonathan. Nebo. Yung pilay. Oo, Yes, yung inano niya, yung inako niyang anak ni Oo. Tinatira niya ni sa Saul. David. Oh, yeah. Yun. Di ba? That is the book of 1 Samuel. Di ba? Kalain nyo natapos natin. Kailan ba tayo? 110 years ang tinapos natin yan. Kailan ba tayo nagsimula nun? Di ba? It's so rich. Di ba? Ang rich pala nitong 1 Samuel, hindi ko akalain. And then, after this, guys, when we'll go to the 2 Samuel, pagkatapos nung nangyaring ito, the whole Israel, they were scattered. Wala silang parang barkong walang Walang captain. walang rudder, walang captain. Yeah. Disarray sila. Kanya-kanya. Diba? Okay. Pwede tayo mag-picture taking muna?
Nawala na pala si Yankee. Sayang, hindi natin Yeah. kasama. Hindi kasama sa Estampita. Ay, andyan yung System. mag-asawa. Grace. At saka si ano, si tawag mo dyan. Oops, pwede. Maricel. Si Samsung. Ito pa, may isang Samsung. Marino. Nagluluto ako. Si Rubes, wala ayaw. Okay, sige. Okay, nagluluto. Okay, one. Nagluluto. Teka, Rubes, ano yan? I can't open. Ganoon nakahap ako. Okay, 1, 2. Percent. Okay. Isa pa, Mike, wala ka sa ano. Okay, 1, 2, 3. Okay. O, yan. Ay, nako. Ano masasabi mo sa Sayang si Sol, guys, ano? sayang? Sayang si Sol. If if he was so obedient talaga. Sayang eh. Di ba yung kanya, Brother Mike, si Solomon, ganun din. ganun din. The Yung third king. naka-highlight, yung naka-highlight kasi ni Sol, yung disobedience niya. Yung Yeah, yeah. sa 1 Samuel, yung 15, disobey ni God. Yung sa Amalekites, Yes po. talagang galit na galit ang mga, galit na galit si God sa Amalekites. Di ba? Sobrang galit niya na talaga, you have to wipe them out. Kasi, di So ba sana maintindihan niyo si God. Mm. When pag nakikita natin sa Old Testament, pag inutos niya, wipe them out, babae, lalaki, sanggol, 'di ba? Patayin niyo. You cannot imagine eh. 'Di ba paano papatayin yung sanggol, 'di ba? Paano mo ano at saka on our limited mind cannot understand bakit yung sanggol ano kinalaman mo, 'di ba? Brother Mike, Amalekites lang ba o pati Palestine? Lahat waway pa. Only Amalekite lang. Yung hindi ang inaano ko yung number one enemy ni God, it's the Opo. Amalekites. Diyan, Pero every enemy ng Israel kailangan ma-wipe di ba out. yung sa But, binasa natin sa Deuteronomy, parang galit na galit si God, remember that. Do not forget that. Diba sabi niya, tandaan niyo, wag niyong kakalimutan. Yung ginawa sa inyo, patraidor kasi ang ginawa eh. Ganito rin ang ginawa niya dito sa ano, di ba? Ang kinuha niya yung mga babae, di ba? Tsaka yung mga daughters, yung mga sons, yung mga ano, vulnerable actually. Yung walang kalaban-laban. Di ba? And then, yung sa verse, I'll end with this, Anong chapter? chapter 30. Yung verse 6, ang pakibasa lang. Teka. Verse Samuel 30, verse 6. Sino yung nakakaalam doon? Pakibasa. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his son and daughters. But David found strength in the Lord his God. Ngayon, how did he find strength in the Lord? How will you find strength in the Lord when you are in distress? Minsan Pray. yung si Yankee wala rito eh. Minsan nag-text siya parang kagabi yung nga yung pamangkin niya, yung sister-in-law niya na may sakit, 'di ba? Yung anak nun, nirush niya sa ospital, 'di ba? So ang daming test, ang daming sabi ni Yankee, bakit ganito? Sabi niya, sunod-sunod, 'di ba? When we were in distress, nung Tuesday, nag-ano kami ni Loy sa birthday kasi ni Pastor Tony. So, medyo marami kami, mga 15 yun, Wednesday yun. mga Pwede COS. na. So, dinalaw namin siya, bigay kami ng gift.
kung umattend kayo nun sa mga service, may pinapasulat kami mga parang Binigay kay Pastor yun. Tapos Binigay nagawa- sa album. sa isang album. So, Nandun natin mga letter, yung mga notes nyo. so, hindi naman namin pwedeng i-share sa inyo yung condition niya. Pero doon may picture kami, pero hindi namin share. Nung nag-uusap kami yung apat kami mga COS, sabi ni Pastor, you take care of yourself. Do not, anong tawag doon? Do not burn out on the ministry. Di ba? Kailangan alagaan natin yun. Especially ngayon. Napakahirap magkasakit. Diba? Mahirap ma-burn out. Whatever it is you are doing. May problema tayong mabigat. Pero how did he find si David? How will you find strength in the Lord? Meron tayong diyan meron tayong partisipasyon eh. 'Di ba? May partisipasyon tayo. How will you find strength in the Lord? Diba? And remember, the only time na si David talagang he sought God was yung sa rock bottom niya. Ito na yung pinaka-lowest na niya. 'Di ba? Pagdating niya pagdating niya dun sa place nila, dun sa bahay nila, wala yung dalawang asawa niya, yung mga anak niya, walang lahat. Tapos yung mga natira pa doon ng mga lalaki, ini-stone siya. Kumbaga, doon na niya na-realize na I should have been here. Diba kung andito kami, hindi mangyayari yun eh. Doon siya pinarealize ni God na masyado ng kailangan, dinadirect na siya ni God, di ba? Yung andun ka, kakalabanin mo ang mga Israelites, chosen people of God. Paano kung hindi ginamit ni God sila Akish, yung mga Palestinians, yung mga Philistines, na sinama siya. Di ba mas malala pa siya kay Saul na pumatay siya ng mga kapwa niya, di ba, ng mga Israelites. So parang yung tayo na when we pray something na tapos hindi dinideny ni God, nire-reject ni God, it's because meron something better si God sa atin. Nire-redirect niya tayo. Huwag niyo sabihin na hindi kayo, at saka kunyari, kung gumagawa kayo ng kasalanan, ang dami yung, at gumagawa tayo ng kasalanan, ang dami nating pinipilit. Kunyari si David, pinipilit niya na lumaban for Akish, di ba? Alam niyo, kahit pa paano, kung ni God yan, talagang puputulin ni God yan, gagawa ng paraan si God na hindi ka sumama, lalo ka kasing mapapasama. So may redirection tayo. We just have to obey and to listen. Kasi at that time, hindi na nagpe-pray si David. Talagang, na talaga, all out, na siya. Papatayin na siya ng mga kapwa niya, ng mga kapwa Israelites. Talagang, andito na siya dun sa downward niya na spiritually. So when he went back at pina-realize sa kanya ni God yun, that was the only time na talagang nakita niya mali. Kaya siya bumalik kay God. Di ba? Yun lang yung ko doon. Yung original David found strength. Yung original Hebrew word, ang ibig sabihin niya, encouragement. So David found encouragement. Encouragement from the Lord. The Lord has encouraged him. Diba? So how will you find encouragement? The Lord. Diba? How will you find encouragement? When you we will find strength in the Lord or encouragement in the Lord when we remember the things that He has done on the past. Yeah. Si David, I believe, natauhan siya. Natauhan siya doon nung nawala yung kanyang family. Natauhan siya ron. Diba? And then he realized, siguro, one of the things that he realized in his life, nung na-save siya sa paghahabol kay Saul, and then yung natalo niya
Nantalo niya si Goliath. In all these things, ganun tayo guys. We will only find encouragement from the Lord when we will remember what He has done to us. Yung miracle, meron kayo. Alam ko meron kayo. I have one. I have plenty. Kaya nga, pag halimbawa, ngayon, nadi-discourage ako, many times, di ba? I'll remember yung ginawa niya. Amen. Nagawa Brother niya. Mike, saan yan? Sa Psalm 77? O sige, pakibasa mo. Hindi, yun ang story. Yeah. Sa Psalm 77. They remember looking back yung mga Israelite. Ang ano nun, ang ganda nung kasi that's very true kasi sa my life noon eh. My life is yung nakwento ko na minsan sa inyo to na we separated two times ni Loy, and then I was in nangalakal ako ng mga kung anong makakalakal ko, nang gumano ng hirap ng buhay ko. And then something happened, miracle ni God. Hindi ko talaga kakalimutan yun. And I do not deserve, di ba? Nagkaroon pa ako ng ganitong house. Karoon pa ako ng kami ang tinitiran lang namin if we were in our house kasi liit lang ng aming kitchen. Nandun na lahat. Mag-asawa na kami nila yun, 2 na anak namin. So, I really found encouragement. Pag gayon, meron akong kaya kayo yung, minsan, tinetext ko kayo, si Yankee, si Ibet, Claro, sometimes I texted you, how are you? Diba? Si Rubes, yan, sila Joey. Kasi, guys, hindi imposibleng wala tayong struggle. I just want to share lang sa inyo na yung you really have to yung part natin gawin natin. Diba? Yung part natin gawin natin. Kaya tayo nandito kasi bukod sa to learn is to encourage one another. Diba? Kasi kung walang mag-encourage sa atin, wala tayong we will be at loss. Di ba? Nag-iisa ka, di ba? We have to found somebody to encourage us. Di ba? Yun lang, guys. Yung itong life sa akin, itong pag-aaral natin ito sa 1 Samuel, hindi ko akalain na ganong courage pala ito. Di ba? At hindi ko rin akalain na ganito pala si David. Ang alam ko lang kay David is si Bathsheba, tapos. Yung life lang yung kay Bathsheba. Pero ito, yung nalaman kong, kunyari, ano pa siya, nung nahuli siya, sa Philistine, ano yun? Kunyari, loko-loko siya, di ba? Yung laway niya, nagkunwari pa siyang ganun, di ba, guys? Si David yan. Magagawa niya yun, magagawa din natin yun. Di ba? So, that's David. Hindi ko akalain na ganun. Na ano. And yet, we were catered ng Lord na, yeah, that is David and that is you. Diba? There is none righteous, kaya sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. Diba? So wala tayong karapatan na bawat isa na matahin ang bawat isa. When we fall, bakit ka ganyan? Bakit mo nagawa yan? Guys, bakit mo nagawa, David, yun? Diba? So, we have, pinakita lang sa atin ng Lord na we only by grace.
Di ba? There is none righteous. Everyone is a sinner. Di ba? Yun lang, guys. Kayo naman. Sino may gusto? Brother Claro, ikaw na nga. Ah, ang sarap ng pakikinig ko eh. Ay, Okay. The last part of First Samuel again is really very very